Matapos nga po ang isang taong pagkabakante sa ibabaw ng lona dahil nga po sa iba't ibang problema na kinaharap nga po noon ng angas ng Pinas na si Cuadro Alas John Riel Casimero, ay sa wakas nito lamang December 3 taong 2002 ay tuluyan na nga po nakasampa sa ibabaw ng lona itong si Cuadro Alas kontra sa pambato nga po ng Japan na si Ryo Akaho. At nito lamang May 13, bagamat umabot sa unanimous decision ang naging resulta ng laban ni Cuadro Alas, ay kitang-kita naman mga idol kung paano winasak at binugbog ni Casimero ang kampyon na si Pilipus ng Hintumbwa. Dahil dito, muli na naman pong napasama ang pangalan ni Casimero mula sa mga hari ng Class S na halimaw na sina Oya Inoue. So, pasalamat ako sa inyo lahat ngayon. Dahil sa inyo, tagumpay ko tayo. Maraming salamat. Next! Sumunod na pangalan natin at pag-partner natin. Sinarapangalan ko sa next. Big fight ko. At ngayon nga po, ay nagsimula na nga po ulit ang pagtugis ni Cuadro Alas sa mailap na halimaw na sina Oya Inoue. Maraming ang mga boxing fans ang nagsasabi na ayaw talagang labanan ni Inoue ang ating pambaton na si Cuadro Alas, na kesyo walang wala daw sa kalingkingan ni Inoue ang lakas ni Casimero. At puro magtataho lang naman daw ang mga nakalaban nito kumpara sa quality opponent ng halimaw ng Japan. Pero ang malaking pagkakaiba nga po ng dalawang ito ay ang halos lahat po ng naging laban ni Cuadro Alas ay halos sa iba't ibang bansa. Sa madaling salita, ito ang dumadayo sa mga nakakalaban nito. At sa totoo lang mga idol, ay halos ikutin na ni Casimero ang buong mundo dahil sa pagdayo nito para magbigay karangalan sa ating bansa. Kumpara kay Naoya Inoue na puro sa Japan lamang ginaganap ang laban nito. Taong 2020, nang maikasa nga po ang laban sa pagitan ni Naoya Inoue at Cuadro Alas, ngunit sa kasamaang palad nga po ay hindi nga po ito natuloy matapos nga pong lumaganap noon ang COVID-19. Hindi namin alam kasi sabi nga may COVID-19. Ano po? COVID-19. Ano po? Kaya naman dahil nga po dito, ay imbis na si Inoue nga po ang makalaban ni Casimero, ay naitapat nga po ito sa pambato ng bansang Ghana na si Duke Maika, ang tinaguriang The Terminator ng West Africa.
Sunod-sunod ang impresibong panalo pa ang naitala ni Cuadro Alas. Kaya naman dahil nga po doon, ay muli na naman pong naihambing ang lakas ng halimaw ng Japan kontra sa halimaw ng Pilipinas. At dito nga po nagsimula ang kalbaryo ni Cuadro Alas upang makalaban at mahuli nga po ang halimaw ng Japan. Sari-saring dirty marketing strategy ang ginawa ni Casimero upang mahuli nga po sa bitag ang mailap na halimaw na sina Oya Inoue. Ngunit hindi nga po iyon naging madali. You know, I'm strong, man. Inoue! You're Inoue! Come on, man! You're a monster? Motherfucker! No, you are no monster. You are a Chinese, Japanese turtle. No monster. Ano nga po ba ang malalim na dahilan ni Inoue kung bakit hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin po ito sa pag-iwas at walang humpay na pagtakbo sa angas ng Pinas? Ito po yung dalawang posibleng dahilan kung bakit patuloy pa din po sa pag-iwas si Inoue. Ang unang dahilan mga idol ay wala na nga pong mapapala si Inoue kay Casimero. Ito ay dahil alam naman po nating lahat na wala na pong titulong hinahawakan si Casimero. Ito ay dahil alam naman po nating lahat na wala na pong titulong hinahawakan si Casimero. Ganito kasi yon mga idol. Kapag kasi nilabanan ni Inoue si Casimero, lahat po ng pinaghirapan nito mula sa pagiging isang unified champion ay isusugal po nito ng walang dahilan. Kumbaga mga idol, sumugal po ito sa isang bagay na alam niyang wala siya makukuha. Pwera na lang kung piliin talaga ni Inoue si Casimero para sa voluntary title defense nito sa kanyang WBC at WBO Super Bantamweight title kung sakaling hindi matuloy ang undisputed showdown nila ni Marlon Tapales. Kung wala pa nga pong ibinababa na mandatory challenger ang World Boxing Council at World Boxing Organization para kay Inoue. Pwede din naman po na iniingatan ni Bob Arum ang malinis na kartada ng kanyang alaga. Samantalang mga idol kay Casimero, matalo man po ito, ay wala na pong mawawala dito. Bagkus, pabor pa po dito kung sakali dahil instant unified champion po ito pag nagkataon mga idol. Ang ikalawang dahilan mga idol, maaaring nakakaramdam ng kaba at threat sa skill at lakas ni Casimero itong si Inoue at ang promoter nito. Kumbaga mga idol, nasesense po ni Inoue at ng promoter nito na si Casimero ang pwedeng tumapos sa namamayagpag niyang boxing career. Sa madaling salita, maaaring natatakot talaga itong si Inoue kaya ito umiiwas kay Cuadro Alas. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, ayon nga po sa pag-aaral ng mga eksperto sa physical na lakas ni Inoue at Casimero, ay sinabi nga po ng mga ito na mas matindi at malakas nga po ang mga kamao ni Casimero kumpara kay Inoue. Pero syempre, hindi lang lakas ng kamao ang basihan pagdating sa ibabaw ng lona. Pero malaking advantage po ito sa isang boksingero. Isama na nga po natin ang pagkakaroon nga po ng malatrosong pagmumuka nitong si Cuadro Alas. Ngayong taong 2023 ay marami nga pong umaasa na magtatagpo na nga po ang landas ni Casimero at Inoue sa Super Bantamweight Division. Pero mukhang malabo pa din ngayong taon dahil may mga lumalabas po na balita may magaganap na laban si Cuadro Alas ngayong Oktubre kontra sa kababayan din ni Inoue na isang Hapon. Pero pwedeng maging tulay ang laban na ito kung sakaling mapabagsak at magbigay ng impresibong panalo si Casimero papunta sa halimaw ng Japan, lalo na't sinabi nito na mananatili muna ito sa Super Bantamweight Division. Ito ay para matapos na din po ang mahabang panahon na pagkukumpara sa dalawang magiting na boksingerong ito na maituturing na pinakamalakas na boksingero sa henerasyon po natin ngayon. Ang tanong, hanggang kailan po kaya tayo maghihintay? Mahuli na kaya ni Casimero ang mailap na halimaw ng Japan na sina Oya Inoue? Kung ikaw ang tatanungin, ano ang mga posibilidad para magtagpo ang dalawang ito sa ibabaw ng lona sa Super Bantamweight Division? Paki-comment lang mga idol. Maraming salamat po at God bless.